dito, merong dalawa dito na biktima. Puro man nakapag-asawa na ngayon. Okay. O malalayo na sila, wala na dito. Ilang taon sila nung nabiktima sila? 16, minor de edad pa. Tapos dito naman, dalawa. Dalawa na yun. Tapos dito, isa. Sunod-sunod. Sunod-sunod. Sunod bahay-bahay dito. Pag may anak na dalaga. Oo. Kinukuha. Parang nagbibilang lang ng poste ng isa-isang itinuro ni Eileen sa amin ang mga pamilya na nabiktima din ni Dada Nina sa barangay. Katulad sa kaso sa barangay na to, mga relatives. So madaling maibigay yung trust dun sa recruiter, yung padala ng mga anak nila. Kasi nga, pinsan. Wala daw kaalam-alam ang mga tao dito kung ano ang trafficking. Mga bata daw kadalasan ng biktima. 12 years old ang pinakabata. Matagal na daw kumukuha si Dada Nina ng mga batang babae dito sa barangay nila Ann. Isa na dito si Casey, pamangkin din ni Dada Nina at kaibigan ni Ann. 13 years old siya at walang kamuang-muang sa sex nang dinala sa Maynila. Hanggang ngayon, ni hindi niya masabi ang salitang sex. Pinalipas muna ang isang linggo bago isinabak si Casey sa trabaho. Sabi nila, papaputiin daw muna bago lumabas para daw po magustuhan ng customer. Nung pagka kinabukasan po lumabas kami, nagpa-check up. Saan? Sa Espanya po. Sa ano, doktor? Opo, tinignan po kung virgin o hindi na. Tapos, anong ginawa sa'yo? Ayun na nga po, pagka nakalipas na po yung 1 week, dinala na po ako sa hotel. Tapos po, nung nandun na po kami sa kwarto, namili po yung customer, tapos ako po yung pinili. 10,000 pesos ang presyo ni Casey dahil virgin siya. 5,000 pesos ang napunta sa kanya, pero siningil ang gastos paluwas ng Maynila at ang bayad sa doktor, kaya 3,000 na lang ang natira. Biglang bagsak ang presyo niya pagkatapos ng unang gabi. Pag short time po, 100 po binibigay sa amin, tapos pag natutulog po kami sa hotel, 150. Pero may paraan daw ang kasa para mapataas ang presyo ng mga babae. Fake a virgin ang tawag nila dito. Bumibili po sila ng kalapati, tapos yung kalapati kinukuhaan po ng dugo, tapos linalagay sa bulak. Tapos? Tapos tawas po na linalagay sa maligam-gam na tubig, tapos yun po yung hinuhugas. Hinuhugas sa? Sa ng Sa puwerta? Opo. Kapag may nakitang dugo, maniniwala ang customer na virgin pa ang babae. Kinabukasan, tinatanggal ng doktor ang bulak. 8 buwan ang itinagal ni Casey sa kasa. Marami na raw siyang naging customer. Ang kaibigang si Ann ang naging daan para makawala siya at ang 8 pang kasamang taga-Samar kay Dada Nina. Halos pareho ang pinagdaanan ni na Casey at Ann. Pinaligo muna, tapos pinabihis. Tapos lumabas na kami Saan ka dinala? sa Hotel Paradise. Hindi ko alam. Opo. Saan yun? Hindi ko po alam. Saan ka dinala? Doon na po sa kwarto. Describe mo siya. Anong mukha niya? Ilang taon siya? Nabuo agad sa isip ni Ann ang plano para makaalis sa kanyang impyerno. Sumulat ako sa nanay ko na tulungan niya ako kasi mahirap yung trabaho, hindi ko kasi kaya. Tapos, Sinabi mo ba kung ano yung trabaho? opo. 2 sulat ang inihanda ni Ann para sa magulang. Ang isa ay itinago niya sa kanyang lumang damit na ipinabalik sa probinsya at ang isa ay ang pinabasa kay Dada Nina na nagdala ng kanyang bag. Sigurado kang mababasa ng nanay mo yun o nagbabakasakali ka lang? Sigurado po ako kasi palagi niya tinitingnan yung mga damit ko kung may mga kasi alam naman din ni nanay kung anong mga
Ninalagay ko sa mga damit. Kay kuti ay malandog ni siya nakatusulod. Di pinanbukad ko. Niyadog ni. May sulod ng kauglugat na sa loob. Nahulog. Oo. Binasa ko naman. Okay. Ang surat niya nga para haakon, asya ang sikreto. Ginbuli niya hintip para wala mag-abri nga iba. Agad humingi ng saklolo si Aling Cynthia sa DSWD. Nagpatulong naman ito sa Visayan Forum at naiplano agad ng Quezon City Police ang pag-rescue kay Ann. Kasama ang DSWD, 2 beses sinadya ng pulis ang address na ibinigay ni Ann, 19B Mauban. Pag hindi nyo kayo magsasabi ng totoo, sabi yung taga-DSWD, sabi, pag hindi kayo magsabi ng totoo, pasukin naman lahat ng dito, apartment, bahay. Sabi ko, pasukin po ninyo, basta walang katulong dito eh. Ni ganon din kami, hindi namin alam eh. Ang ganon pala. Ay, lumabas yung bata, pinalabas nila. Caretaker ng may-ari ng isang hilera ng apartment si Aling Viviana. Di daw nila alam na ginagamit na kasa ang kanilang lugar. Lagi daw kasi nakasarado ang pinto at bintana. Mga waitress na taga-Samar daw ang pakilala sa kanila ng mga bata. Tinanong ako ng polis doon sa headquarters kung gusto ko talagang tulungan yung mga babae na nandun pa sa bahay. Sabi ko naman, opo. Kailangan po, makuha na sila. Tapos sabi naman ng sige ko, tulungan namin sila. Tapos na. Ikaw ang nagbigay ng pangalan. Opo. Isinunod agad ng pulis ang isa pang rescue operation at 9 na babae ang nakuha nila sa Mauban. 4 ang menor de edad, kasama si Casey. Yun pong mga batang ito, nung kinausap niyo po ba, willingly ho ba silang sumama sa inyo? Actually, may resistance po dahil ayaw na daw po nilang bumalik sa probinsya. Ayaw na daw po nilang maghirap. Dito daw po, sabi nila is gumaganda sila, pumuputi. Hindi makapagbigay ng affidavit ang mga kababaihan, pati na ang bantay ng kasa. Supposed to be po kukunan namin, kaya lang according nga po sa social worker natin is i-assess daw po muna nila before na pakuhaan sa amin na salaysay. Turn over namin sila sa DSW, hindi na po sila ibinalik sa amin. Dahil ang mga biktima ay bumalik na sa Samar, doon isinampa ng Visayan Forum ang kasong human trafficking. Ibinasura ito ng korte dahil sa Maynila daw nangyari ang sinasabing krimen. Mukhang hindi na bahala si Dada Nina at ang iba pang nasa likod ng pag-recruit ng mga bata sa lugar ni na Ann at Casey. Pag ibarandat niyan, kakuha na ni ako pa niya kanhi, hana akong balay nga. Kintatarog ako niya nga, magraraot ko ni dito DSWD, kay binadget dito ang pagkaon. Masiringarahang kakuha na. Mapay ko nga niya nakaptan niya. Pero kay nga babasulon ako nimuhan. Ikaw ang nagdarak, tapos ako pa nimo pag-iisigan, kay ginisigan ako adto niya.